Hi Group 1, ito na po ang heart or yung card na inyong napili. Ano nga asahan nyo ngayong bagong taon 2026 pagdating sa usaping pag-ibig, relasyon. Agad-agad gusto ko pong tingnan itong pinaka napili nyong na baraha. Okay, tapos ika-clarify natin kung ano man yung nakasulat dito sa ilang baraha. Group 1, ano nga asahan mo ngayong bagong taon? Power. Power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. So, ayun na nga, yung pinakasalita, power. Meron kang lakas, meron kang kapangyarihan ngayong bagong taon para higit mong mapanghawakan ang iyong buhay relasyon. Ano mang itinatakbo nito ngayon pa lang for some of you. Reminder po tayo ay general reading, So, of course, just only take what resonates sa ilang mama-mention ko. No matter what your relationship status, Group 1, single ka pa man in a relationship or married, kukuha tayo ng gabay para sa inyo. Sa bagong taon na ito, 2026, ano nga asahan ng mga Group 1 sa kanilang buhay, pag-ibig, anong paparating sa kanila? Guidance po for Group 1. Bakit ito yung umangat? Clarify natin. Power. Message. Buhay, relasyon, pag-ibig ng mga taong maring makapakinig na Group 1. The Death card. Hindi kailangan katakutan o laliman. Kung ano man yung umangat ng messages, meron lang po itong kalakip na mensahe. Ayan, nagpo-focus yung ating camera. The Death card, isang indikasyon. Yes, there will be endings. Endings for new beginnings, new chapter ng inyong buhay sa relasyon. Patuloy kayong maaaring makaramdam ng ilang transitions, transformation, changes pagdating sa point na ito. Para saan? Para sa higit na ikatatag ng inyong pagsasama if in a relationship, couple, sa mga pumili ng Group 1. Or, other messages, andun na, yes, endings, for a new beginning, sabay kayo sa flow ng buhay. Wala tayong control, totoo naman, kung ano man yung pwedeng ihain ng universe sa atin, o ng tadhana, kung ano ang nakalaan. Pero meron kayong, bukod sa control, yes, meron kayong control, guys, kung paano ito panghahawakan, ay nasa inyo ang power. Power to decide. You instinctively know what is right for you. And you have the power to say no or to walk away at any time. Group 1. Lalo pa sa mga pagkakataon, kung dito pa lang, alam ko may hugot ito, ay talagang hindi na nagbabalanse ang ilang sitwasyon, especially for couples or in relationship at one point this year. Sige, i-clarify pa natin, add pa tayo ng ilang messages for Group 1. Ano pa kailangan marinig ng mga taong ito? 2026 pa isa-isa yung bumabagsak. The 3 of Cups. This one is in reverse. Regardless din guys kung bago lang po kayong nakakapakinig kay Moonchild. Kung meron mang ilang reversal na baraha, hindi ibig sabihin ay hindi na agad okay. Okay. Group 1. Pagdating sa pag-ibig, relasyon ng mga taong ito, 2026, anong parating sa kanila? May gustong bumagsak. 6 of Pentacles, 3 of Cups. Okay. Okay, so, dalawa yung energy na nakukuha ko dito, guys, Again, general message po tayo. Depende na ito kung ano yung estado. Okay, or saan kayo higit na mag-iiwan ng prioridad ngayong bagong taon sa relasyon. Pero pinapalalahanan kayo dito, halimbawa, sabi ko nga, kung kayo man ay nasa isang relasyon at in a way parang may ilang bigat. Kasi yung bigat ni Moonchild, hindi madadali. Ito yung ilang emotional baggages, mga bagahe nyo dyan, na parang ang hirap ng dalhin or panghawakan. Lalo pa kung ramdam nyo, okay, yung enerhiya na isa lang sa inyong higit na nagbibigay, or walang pagbibigayan totally for some of you, walang nag-e-effort, at walang parang energy to connect, communicate. And maybe this is a sign of endings for some of you. Okay? Pero, ito yung sabi ko, dalawa yung enerhiya. This is something, guys,
wala namang forever with the death card. Bitter na naman ni Moonchild. Walang forever. Yan ang ating reality. Everything is temporary. Kung talagang at one point ngayong bagong taon ay walang masyadong ganap sa inyong connection, couples in a relationship, especially kasi yan yung umaangat dito at parang hindi na okay, wala nang give and take, hindi na nagsasabay. Then maybe, sabi ko nga, it's okay na bitawan nyo na lang muna, baka makatulong kasi yun guys na makapag-refresh kayo. Refresh, makapagpahinga, nang makahinga sa ilang isipan na ito na pwede nyong pagdaanan. Huwag nyo ipilit ang bataan. Ayan. Hindi. Huwag nyo ipilit ang isang sitwasyon, relasyon na mahirap pang hawakan. Kasi yan yung hindi nagiging okay. Pag masyado natin binibigyan ng control yung isang bagay na hindi naman pala kaya. Okay? Or hindi na nais pa. Alam ko, diretso yun. Kasi I feel if at one point, maramdaman nyo yan, at sasabay lang kayo sa ilang parang, yes, differences na umaangat dito, hindi nyo pipigilan, papaangatin nyo yung power nyo, na okay lang. Kasi hindi dapat ito pinipilit. Okay, dapat nag-reciprocate yung love, yung attention, yung focus with the Two of Cups. Ayan. Kung sakali man at one point dumaan talaga kayo sa ganyan, couples, na hindi kagaanan sa relasyon, I see reconciliation. The Death card, isang indikasyon, sabi ko nga, may changes pa guys. Pwede pa yung mabago. Nothing is yet set in stone. Patuloy lang kayo sa agos ng mundo. Huwag kayong ma-stock up, okay, dun sa sitwasyon na hindi okay. Go with the flow, have fun, stay positive. Alam ko madaling sabihin, hindi sa lahat ng pagkakataon ay madaling gawin, pero give and take. Yan yung pinaka-advice dito. Dapat pareho ng energy at walang stress, walang emotional baggages. Dapat maalwan, may peace of mind. Yan yung kailangan yung ma-achieve sa relationship. Okay, na hindi madali kasi wala namang perfect na relasyon. Pero in a way, maaring paangatin sa tamang pagkakataon. So, yes, sabi ko nga, meron mang endings, may new beginnings. It could be a renewal actually para sa mas better version ng inyong connection. Or yun na yun, sa ilang na-mention ko, no? Para sa ilan single, the Two of Cups, bago kayo pumasok sa isang relasyon, I feel for some of you na nasa healing process at merong pinagdaanan sa love nitong mga nakalipas na yugto ng inyong buhay, group 1, then do some healing. Iba-iba tayo sa proseso ng part na yan kasi the Ten of Wands, Six of Pentacles, kung hindi pa talaga ready, totally, huwag din ipilit. Yan din yan, ha? Meron kayong power to decide. Papakiramdaman ang sinasabi ng inyong sarili, physically, mentally, emotionally, or even spiritually with the Death card. Listen. Always listen kung anong sinasabi ng inyong mga pakiramdam. Listen to your intuition, guys. Okay? At ano pa yung power? Once na ready na kayo, at nakapag-start na kayo ng intensyon sa inyong buhay relasyon, mas balanse na ang mapapaangat ngayong taon. Ay tayo, Group 1, may hugot. Ano pang kailangan marinig ng mga Group 1? Spy. Okay, hindi kailangan yung pinakasalita. May nag-i-spy. Kita mo may snake dito. Hindi din naman yun kailangan mag-apply. Pero I feel meron bang ilang hindrances sa relationship nyo? Divorce. Okay, this is for some, ha? Caution, patience. Ayan. Spy. If ever merong someone na pumapagitna sa relasyon nyo or pumagitna ngayong bagong taon, hindi nyo kailangan laliman, guys. Tayo po ay general reading. Someone's got their eye on you. You are doing your research. Meron nag-spy, may nakatingin sa inyo. It could be positive or negative. I will be honest kung aking i-apply along with your other cards. Positive, negative, it could be a secret lover or nag-i-spy na kahit over the net. Yung meron ba, you feel for some of you parang merong third party, third wheel situation na nagaganap dito. Oo. Or possibly for some, merong pumapagitna sa relasyon.
Caution. Find out more information. Don't overwork yourself. Yes. Kumbaga, you have the power. Power yung umangat sa inyo, guys. Choose your battles wisely. Sabi ko nga, it's okay na bitawan nyo lang yung mga sitwasyon na relasyon na nakakapagpabigat or makapagpapabigat, mag-iiwan sa inyo ng ilang isipan, stress this new year. Okay? Para mas maibalanse nyo ang inyong mga sarili. Para mas makapag-isip kayo ng mas kalma, mas klaro sa kung anong kailangan yung tahakin or desisyon, aksyon na gawin ngayong taon. Caution. Mag-ingat sa ilang may snake akong nakikita dito. Okay? Get more information. Kahit over the net, merong umaangat dito. Parang, so reversal yung energy natin every time, guys. Ha? Pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa isang person. Oo. I feel for some of you, merong pumapagita or merong someone na iniimbestigahan ka na group 1. Merong nagkakagusto sa'yo. It could be a secret lover. Pero still, if ever meron kayong matuklasan, madiskubre, or merong umamin, or meron kayong kilalanin na bago, single, hindi nyo ito something mamadaliin. Hindi siya okay na tao. Okay? Pero very important, along with your other cards, na kikilalanin muna ang bawat isa. Totoo naman yan. Bago kayo sumuong sa mga bago or pagbabago sa inyong buhay. Okay? Get to know muna ang person, get more information, magtanong, paangatin ng boses. Divorce. Sabi ko nga, the death card, umangat. This is for some of you. Wala namang divorce dito sa atin. It could be an annulment or separation. For some, hindi kailangan katakutan. Lalo kung hindi na talaga, along with the other cards dito, ay hindi na nagsasabay ang enerhiya. But this is something I feel na may solusyon, may resolusyon. Marahil kailangan itong pagdaanan ng ilan ngayon. Dahil sa mga kaganapan sa buhay na wala tayong control, again, pero meron kang power. Group 1, you have the power to decide whether to let go, release, or magstay ka pa kahit pa sa mga pagkakataon na lugmok ang enerhiya. So, ikaw ang higit na makapagpapasya po. Sana piliin mo, una't huli guys, group 1, piliin nyo ang maging masaya. Patience. Just a few more months, good things come to those who wait. Single, hindi mamadalian ng mga bagay-bagay. Yes, put yourself out there. I see na merong balance. Pero at the same time, parang unti-unti ito, no? Hindi something minamadali. Totoo naman. Especially if this is something major, big actions, decision sa inyong buhay pag-ibig. Alam nyo, kahit kayo lang, single in a relationship, umaangat yung lakas nyo, yung energy nyo. The energy is giving. Meron kayong kakayanan na tumayo sa inyong sariling mga paa. Paangatin yung kumpiyansa sa inyong mga sarili. Huwag nyo ibababa yung mga standards nyo o mga kagustuhan nyo sa isang relasyon. Deserve nyo. You deserve the best, group 1. Patience. Haba ng PC. Patience. At yung ilan for some na mag-resonate yung messages na, yes, Moonchild, ito na nga, meron na nga akong pinagdadaanan, pumasok na ang taon sa relasyon. Patience, guys. Tumadaan po kayo again sa patuloy na transitions, mga pagbabago, sabayan nyo ito. Huwag niyong pigilan. Okay? Go with the flow. Let things flow naturally sa inyong connection. Ay tayo. This is Venus, guys. Planet Venus. Venus is a planet of love, beauty, attraction. Sana nakikita siya. Ayan, nag-blur. Ayan na. Usaping pag-ibig tayo. At the end of the day, love is the answer. Love is the key. Yan pa rin ang susi sa inyong buhay para sa mas payapa na relasyon. 8th house. Infinite. Actually, si 8th house, dito pumapasok yung ilang transformasyon na aking na-mention. It's a cycle. For some, I know, baka ito kasi I feel din na maring pinagdadaanan ito. Para bang Moonchild, paulit-ulit na lang yung ganitong yugto sa buhay ko. Marahil ito yung mission talaga. Kailangan mo itong pagdaanan to help you grow.
Yes, para higit kang tumibay, pinagtitibay ka ng universe. Binibigyan ka niya ng task para sa higit mo pong ikatatatag. Opo. Pero I feel dito, 8 guys, patuloy na may pagbabago pa. Hindi natatapos sa isang punto ng inyong buhay, lalo pa yung mga hindi kagaanan ang mga bagay-bagay. Deserve nyo ang mas masasaya, mas merong patience, love, at yung may ganda. Ito yung umangat na guidance, advice, message para sa inyo, 2026 Buhay, Pag-ibig, Relasyon, Group 1. Hi, Group 2. Ito na po ang card o yung heart na inyong napili 2026. Buhay, pag-ibig, relasyon. Ano nga asahan nyo? Anong parating sa inyong buhay sa sektor na ito? Group 2. Agad-agad gusto ko pong tingnan kung ano yung pinaka-messages ng barahang ito or message. Healing. Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by lights. Feel your relationship being healed this very moments. Healing, guys. Physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Ang perfect daw ng taong ito to do some healing. Magpapahilom, magpapagaling ng ilang, especially sugatang puso, bilang papuso, ang baraha o yung card na ito. Usaping pag-ibig. I have no idea kung ano yung mga pinagdaanan nyo na sa inyong buhay relasyon, Group 2. Iba-iba rin tayo sa proseso ng pagpapagaling. Okay, dun sa process ng healing. Pero I feel dyan pa lang sa barahan na yan na mas wiser, better version na Group 2 ang aangat ngayong New Year. It's about action, decision nyo. Hindi na kayo magsisettle for anything or anyone you don't deserve. Okay, or for some of you talaga, dyan palang sa barahan na yan, na merong pinagdaanan nitong mga nakalipas na yugto sa inyong relasyon, pag-ibig, na hindi naging okay. Ayan na. This is a sign. Sabay kayo dito. Pahintulutan nyo ang inyong mga sarili na makapagpahinga, na makahinga, makapag-move forward totally sa inyong mga buhay, sa inyong paraan. Group 2 ay tayo ng ilang guidance para sa mga taong maring makapakinig nito. Buhay, pag-ibig, relasyon 2026, anong parating sa kanila? Message 2026 Group 2. Ano kailangan marinig ng mga taong ito? Guidance po. Advice. The Strength card. This one is in reverse. The Strength, yung lakas. Ito lagi kong na-mention, guys. Kapag ito po ay bumabagsak, kahit pa naka-reverse yung Strength card, you have the strength in you. Group 2. Pero tao lang tayo, napapagod, at this is something maipapahinga naman po sa inyong mga paraan kasi iba-iba tayo dyan. Tayo ay general reading, guys. Of course, just only take what resonate. If at one point this year mapanghinaan kayo ng inyong mga kalooban, ng inyong puso, hinga. Magpahinga, mag-recharge ng inyong energy. Kailangan nyo yan. Okay? The Strength card. Ay tayo. Group 2, bakit ito yung bumagsak? Healing. Healing. Ayan, may sumasama sa aking kamay, the Magician. Major arcanang bumabagsak. Still, magiging magical ang taong ito. Buhay, pag-ibig, relasyon. At the same time, meron na akong nakita. Okay. Umangat dito, Art of Letting Go. Yes po. So again, general message, just only take what resonate. Di kailangan mag-apply lahat. No matter what your relationship status. Group 2. Yes, do some healing. The Hangman. It's okay to pause, to let go, to release anything or anyone that no longer serves you or give you purpose. Napatahimik si Moonchild. This is for some of you, ha, na meron pong at one point ngayong taon, na-mention ko rin ito before your group. Pero, if ever merong pumagitna, ito hindi kailangan yung pinakasalita. General message, sa 3 of Swords, dito pumapasok ang third party, third wheel situation, or kung wala naman, kahit sa simpleng tensyon, especially po pagdating sa komunikasyon. Maaaring subukin kayo ngayong bagong taon, especially for couples in a relationship,
kung paano kayo magdala ng inyong mga sarili, paano kayo kumonikta, paano kayo makipag-usap. So, ang mga bagay naman daw po ay may dadaan sa mabuting usapan. Communication is the key para sa inyo group 2. Kasi the Magician, the Three of Swords, Planet Mercury ang umaangat sa aking nakikita. It's all about communication, especially for some of you na malayo sa isa't isa, LDR na hindi madali. So, connect pa rin, ha? Pero kung totally nagiging tension ito at hindi nagiging okay, heartache, heartbreak ang nagiging resulta or nararamdaman or pwede nyo maramdaman ngayong taon, definitely do some healing. Hanggat kaya, priority nyo muna yung kayo. Hindi naman sa magkakaroon na tayo ng kumbaga, hindi natin papahintulutan ng mga sarili na magmahal or mahalin. Pero, kung hindi pa talaga handa ang mga sitwasyon, huwag nyo ipilit, guys. Okay? Huwag nyo ipilit. Single, minsan, gaano man kayo ka-ready na group 2. Moonchild, ready na ako. Physically, mentally, emotionally, ready na. The Magician, kompleto regado na handang-handa na ako. Minsan, hindi pa handa ang universe para kayo pagtagpuin ng someone or future potential mo eh. Reversal ng enerhiya, baka siya ay hindi pa handa. Gaano ka man kahanda. So, patience, sabayan ng PC, pasensya, trust the process, kasi baka kailangan muna nyong mag-heal or talagang nandito ka pa sa healing journey. Okay? Physically, mentally, emotionally, spiritually, or even financially, of course, you have to be ready. Lalo pa kung meron ka pang ilang sugatan siya na puso mula sa past relationships mo. So, definitely do some healing group 2. At meron bang Moonchild? Yes. Meron akong someone na pwedeng dumating sa inyong buhay. Single, especially, ha? Yes po. Pero kailangan nyo munang pagdaanan ng mga sitwasyon na ito. Take it easy, magiging magical pa rin yung inyong buhay pag-ibig. Hindi natatapos sa isang punto na hindi kagaanan ng inyong buhay sa pag-ibig. Okay? Sabay kayo. Hanggat kaya, priority mong ikaw, more on self-care and self-love tayo. Group 2, kahit pa tayo, anong asahan nila sa bagong taon? Buhay, pag-ibig, relasyon, advice po. Ay! Nagugulat pa si Moonchild. Kahit pa tayo. Cycle, distance. As I mentioned for some of you na malayo sa isa't isa. Or if there's someone new, for some of you, na pwede nyo makakonekta kahit over the net, hindi magiging okay, umaangat lang dito ang communication, connection, paangatin niyo yan, magtanong, get more information, get to know each other more, or first muna, bago ang lahat, huwag kayong magmamadali. Okay? Trust the process. It's okay to pause. Cycles. Basahin muna natin yung distance. You and your partner may be physically or emotionally distant. For some of you, okay, so parang merong ilang distansya. Yes, Moonchild, magkatabi naman kami ngayon, pero parang emotionally, may kulang. Communication. Yan po ang susi. Open communication or have a heart-to-heart conversations. Napakahalaga niyan sa inyong buhay pagsasama or mag-asawa if ever. Cycles. Fate, karma, something ending, something beginning. So, isa cycle, ano? Lalo pa kung maramdaman niyo po na Moonchild, parang paulit-ulit na to nangyayari sa buhay pag-ibig ko. Wala na ba tong katapusan? It's part of your mission. Group 2. Hindi mo deserve ang maging masaya, totally, pero that is part of who you are, kung sino ka talaga. Kasi alam niya, alam ng universe, hindi ka bibigyan yan ng taas ng isang relasyon or sitwasyon na hindi madali, nang hindi mo mapanghawakan. Again, you have the strength in you. Kailangan mo lang patuloy na paangatin yan sa iyong sarili. Kahit ikaw lang, kayang-kaya mong tumayo sa iyong sariling mga paa. Magpalakas, magpagaling, deserve mo ang maging masaya. At pa tayo, group 2, anong asahan nyo sa bagong taon na parating?
Napakasipag ni Venus, which is the planet of love, beauty, attraction. Kahit pa sa mga hindi kagaanan, ayan, nagpo-focus na pwede nyo pagdaanan this New Year. May ganda pa rin dyan. Meron pa nagpo-focus patawarin, guys. May ganda at mapupunan pa rin ng pagmamahal. Kahit na minsan, nasasaktan. Okay? Or sabi ko nga, piliin ng maging masaya. So, medyo nakaganito siya. Naghati yung numero between 5 and 9. So, 5. That's, yung energy ni Leo, hindi kailangan yung pinaka-sign na aking mame-mention, ha. The Strength card. This is a sign of Leo. Leo is in the 5 or 5th house pagdating sa astrology. 5th house is all about romance, creativity, passion. Diyan din pumapasok ang matatawag na one and only true love. Yes po. Single, i-add ko to. Go with the flow, cycles, merong someone na maaaring dumating na pwedeng makatulong upang kayo mag-heal totally. Kung kayo magiging bukas lamang dito, I feel na meron. Pero wag niyong mamadalian, lalo kung meron pa rin parang in a way, distance. Kahit physically magkatabi kayo, pero parang may kulang pa. Then, get to know each other first. Huwag mamadaliin kahit pa gaano man ka magical or punong-puno ng spark yung pakiramdam or yung pwede mong maramdaman. Hindi sa hindi magiging okay, trust the process, slowly but surely, habaan ng inyong mga PC. Okay? Or couples in relationship, especially kung meron na kayong kids, okay, na baka dito nagkakaroon kayo ng tension, nagkakaroon ng napaka-normal, hindi kayo nagkakasundo sa ilang aksyon, desisyon. Isentro nyo ang pagmamahal. Una, i-remind nyo ang mga sarili nyo kung bakit pa kayo nakabuo. Okay? Alalahanin ang mga bata. Yan yung pinaka-advice na nakikita ko. Or at the same time, si 9th house yung nakikita ko connected to sa distance, guys. International agenda. Anything abroad. Baka dito yung pumasok, yung LDR na aking na-mention. Why not? May something ganda pa rin dyan kasi si Venus ang umangat. Andiyan pa rin yung love. Love is the answer, guys. Ayan, may puso nga dyan Pusong mamon. Bakit ba tayo na-stress? Bakit ba tayo nasasaktan or nagiging emotional? Kasi mahal mo. Kasi nagmamahal ka lang. Group 2. Or 9th house, patuloy na merong ilang lessons, learnings in life ang aangat. Higit kayong magmamature. Yes po, sa inyong buhay, pag-ibig, relasyon. Patuloy niyong gamitin. Lalo pa nga po kung meron na kayong mga pinagdaanan sa buhay, pag-ibig na hindi kagaanan. Kumbaga na-test na rin kayo. Cycles, guys. Parang nangyari na ito before or patuloy niyong kinakaharap ngayon para sa ilan. Then, patuloy niyong gamitin daw po yung mga aral. Yes, meron. May aral dyan. Patuloy niyong paangatin, baunin, gamitin sa mga susunod na yugto ng inyong buhay relasyon. Para sa higit niyong ika-better, again, better, version 2.0 na ang angat na Group 2. Ito yung umangat na guidance advice para sa inyo, 2026, buhay, pag-ibig, relasyon, Group 2. Hi, Group 3, ito na po ang heart card, yung card na papuso, ang inyong napili. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo, buhay, pag-ibig, relasyon, 2026, anong parating or anong aasahan nyo ngayong bagong taon. Gusto kong agad-agad tingnan po or basahin natin yung pinakabaraha na inyong napili. Group 3. Okay. Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. So parang ngayon pa lang. Nasaan man kayo ngayon, ano man ang katayuan ng inyong buhay, relasyon, no matter what your relationship status, Group 3, pasasalamat. Magpasalamat. Hindi man perfect ang mga bagay. Pero para bang manifestation card ito. Na kung ano man yung look forward nyo pa, yakapin nyo na, tanggapin nyo na, halikan nyo na, kita nyo. Nagkikiss na kayo dyan. Sa puno. Stay grounded, okay? Stay practical din sa approach when it comes to love.
At meron tong blessing na parating pagdating sa inyong buhay pag-ibig. Ito na, clarify natin group 3, bakit ito yung bumagsak, ano nga asahan nyo. Pagdating sa inyong buhay pag-ibig para sa mga taong pumili ng group na ito, group 3, sa card na ito, guidance advice, 2026 love reading po. Buhay pag-ibig ng mga taong ito, relasyon. Message? Okay, so hindi natin pipigilan kung full na sila. The Magician na napakasipag, kakaangat lang yan, na High Priestess, Major Arcana, 4 of Pentacles, ayan, dalawa ba? 4 and 4. Okay. The Tower, 7 of Wands. So, nakakakuha man tayo or meron man kayo ilang nakikita na reversal na baraha para sa ilan na bago lamang po. Hindi ibig sabihin nito ay hindi na agad okay. Actually, maaaring ang ilan sa inyo ay mas, ayan o, kita nyo, sobrang imbalance ni Moon siya. Pero maaaring po, ayusin natin. Maaaring mas maging privado. Low-key lang, yes, pagdating sa relationship. Or meron bang secret relationship? Secret lover na angat this year. So, tayo po ay general reading group 3. Of course, just only take what resonates. Yes, I feel, meron lang, kumbaga, kung ito ay something na nilulook forward na nga single, especially, para bang ang tagal-tagal moonchild, hinalikan ko na nga lahat ng puno. Humiling na ako sa lahat ng tala. Yes, nag-manifest na ako, the Magician. Manifestation card, paniwalaan niyo yan. Patuloy niyo ng panghawakan kung ano yung nakikita niyo kayo sa isang relasyon or kung ano yung nakikita niyo sa isang tao pagdating sa inyong mga future potential person. At yun po, out of nowhere, baka out of the blue, dumating sa inyong buhay this year. Sa mga pagkakataon, ito guys, na hindi nyo aasahan or inaasahan. Kasi hindi rin kayo magpipigil ha. Kumbaga, hindi nyo bibigyan ng restrictions or limitations ng sarili na pwedeng merong pang makilala. Pero go with the flow yung energy. Sasabay sa agos ng buhay. At dadating siya sa tamang pagkakataon, I feel dito pa lang para sa ilan, meron ng someone na naghihintay, merong looking forward sa inyo rin. Timing lang po. Or humahanap ng timing. Sabi ko nga, secret lover itong nakikita ko, nakahide. May ilang secrets. Parang di pa siya ready sa ngayon. Low-key. Very private. Single ha. The wheel, ups and downs, highs and lows ng buhay. Minsan, kahit nga, gaano tayo ka-ready na, sabi ko nga, reversal ang energy natin, group 3, pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa yung future person, single especially, baka hindi pa siya hantay. Or baka ikaw rin ito. Sabi ko nga, gaano man kahanda ka na, baka hindi pa handa ang mga sitwasyon eh. Physically, mentally, emotionally, spiritually, or even financially, yes. Of course, you have to be ready. Alam niya ng taas eh. Alam niya ng universe kung kailan. So, timing is everything, guys. Habaan niyo ang inyong PC. Give thanks na raw eh. Tanggapin niya na, paniwalaan niya. Manifestation, yung mga nilulook forward niyo. Totoo yun. The more na nagiging appreciative tayo, grateful tayo sa kung ano yung ngayon. Nasaan kayo man ngayon. Be present, stay in the moment, enjoy, have fun. Diyan higit na magbubukas po sa mga baraha mo ang opportunity ng love. Yes. Okay. So, sa couples in a relationship, sabi ko nga, maaaring mas low-key, private lang yung energy ngayon. Kumbaga, kasi I feel din dito na meron kayong para bang maturity yung umaangat na maturity at the same time practical, realistic. Lalo pa kung meron na kayong kids, okay, or meron na kayong family talaga. At umangat yung sense of responsibility na kailangan meron na kayong maibigay. Meron kayong patuloy na makompleto, matugunan na pangangailangan. Hindi sa wala na, no? Kumbaga, parang wala na nga moonshot, parang nagiging, nakahide na yung feelings namin, hindi na umaangat. Parang wala ng protection, walang energy. It doesn't mean na wala ng pagmamahal, okay? Kung ang ilan ay napagtatanong po. Low-key lang.
Dahil sa hirap marahil sa realidad ng ating buhay. Ganun yung energy na nakukuha ko guys ha, para sa mga may pamilya na po, especially buhay mag-asawa, 4 and 4, practicality. Okay. Other messages, maaring merong ikakasal. Gusto niyo yun? The Magician guys, kompleto Ricardo ang aking nakikita, handa na. For some of you in a relationship, couples, maaring merong unexpected surprise ba ito? Unexpected proposal. It could be a love or marriage proposal for some, pero mas tahimik lang. Or ang ilan ay tahimik lang magse-celebrate. Or why I'm getting a message na merong patago ang pagmamahalan. Meron bang ganun? Yung pagmamahalan na tanging kayo lang ang nakakaalam. Yung ilang laban. Ayan. Yung ilang pagprotekta nyo, the 7 of Wands sa relasyon na kayo lang dalawa ang higit na may alam. Or kahit ikaw lang. Meron ba kayong energy dyan na parang meron kayong someone na nagugustuhan? Tahimik lang. Oo, ganun yung enerhiya. Sige, add tayo. Group 3, 2026. Anong asahan pa ng mga taong ito? Guidance pagdating sa love life po. Message. Group 3. Advice po. Love reading. May gustong umangat. Hindi kailangan yung pinakasalita ha. Hindi kailangan yung pinakasalita. Sa oracle na to, may pagganyan lang talaga. Gold digger. Gusto niyo yun? Kasi sabi ko nga umaangat yung practicality, pagiging realistic sa buhay, pag-ibig, na minsan parang puro pera na lang yun. Kung saan na lang pwede kami kumita ang umaangat. Parang hindi ko na masyadong nararamdaman yung partner ko. Yung pagmamahal. Sabi ko nga, just because hindi mo ramdam ay wala na totally ha. They want your money being used. Kasi po, umaangat yung practicality, dito natin yung ipapasok ha. Yes po. Hindi kailangan yung pinakasalita. Challenges. So, walang perfect relationships. The wheel, this one is in reverse. Ito po yung umiikot ha. Ups and downs, highs and lows ng buhay. Positive, negative, sabay kayo dyan. Maring may ilang challenges kayong pwedeng pagdaanan ngayong bagong taon na very normal. Make a decision, work on inner healing. Confession. Sabi ko nga, maaaring merong umangat na proposal or revelation, confession, single, merong magko-confess, or may something proposal nga in a relationship, meron ng, ayan. Kasi may ilang secrets, may ilang nakahide akong nakikita guys, na hindi pa ready, tuma-timing. Okay, perfect timing lang po ang mga sitwasyon. Someone has to tell you something. Someone has to tell you something. Give it time. Patience. Guys, everything in divine timing. Let things flow naturally sa inyong buhay, pag-ibig, relasyon. Minsan nga, kahit gaano pa kabagal, ayan, nag-grow kayo, ha? Merong growth, may progress. Hindi nyo pa man yun ramdam. Give it time. Yes. Okay, clarify lang tayo. Yes. Luck is on your side. Actually, si The Wheel, kung di ko nabanggit, Wheel of Fortune yan sa ibang deck. Fortune, may something swerte sa buhay pag-ibig kahit pa sa kabila ng ilang challenges. Challenges saan? Sa pera? Ayan o. Tumatalon si Yes. But still, luck is on your side. Luck is on your side. May something swerte sa pag-ibig ngayong bagong taon. Move on. Hindi kailangan yung pinakasalita. Move forward. Be present. Stay in the moment. Give thanks. Sabi nga dito. Give thanks for the blessings of love. Soon to come your way, guys. May luck. Luck is on your side. Hindi na ito yung taon para mag-rely pa kayo or mag-stay pa kayo kung ano yung mga nangyari na natapos na. Yung mga, syempre pa, yung hindi magaganda o nagiging madali sa inyong buhay. Looking forward, moving forward yung energy. Move on. Okay? Ayan ang umaangat. Sa lubungan, harapin natin ang bagong taon na ito ng punong-puno ng pasasalamat at pag-asa sa inyong puso. Bago ko makalimutan, kuha tayo ng ilang messages paggamit ang astrology dice. Group 3. Nakita ko agad
si North Node. North Node is about the future, guys. Destiny, the Wheel of Fortune, timing lang. Give it time. Ayan. Nagpa-blur ang ating camera, patawarin. Pero this is the North Node po. North Node, about sa future. Sabi ko nga, move forward, guys. Papunta kayo doon sa kung ano yung hinaharap. Okay? Doon kayo. Eyes on the prize. Parang ganon. Focus on your goal. O so, kung ano yung na-vision yung kayo sa isang relasyon. The sixth house. Sixth house is connected sa pagiging healthy. Healthy, happy sa relasyon. Kiklaim na ba natin ito? And also practical po, yung approach. So, balance, emotional, and pagiging practical. Ngayong bagong taon pagdating sa inyong buhay, pag-ibig, relasyon, iting umangat na guidance advice para sa inyo 2026, Group 3. Hello, Group 4. Ito na po ang card o yung heart card na inyong pinaka-napili. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo ngayong bagong taon 2026. Usaping pag-ibig tayo, guys. Relasyon. Ano nga asahan nyo? Anong parating sa inyo ngayong New Year? So, tingnan po muna natin. Basahin natin kung ano tong pinaka-message ng barahang ito. Para sa inyo, Group 4. Ayan. It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. Group 4, no matter what your relationship status right now, single ka pa man, in a relationship, attached, or married, make yourself a priority this year. Lalo pa kung itong mga nakalipas na yugto ng iyong buhay sa relasyon ay all out ka. Parang bigay ka ng bigay. Labas ka ng labas. Kahit sa simpleng enerhiya mo. Kahit pa ikaw ay nasa isang relasyon, ngayon pa lang. Huwag mo rin daw kakalimutan. Baka yun lang yung pinaka-advice. Hindi naman kailangan yung pinaka-salita. Pero hanggat kaya at maaari ngayong bagong taon sa baraha pa lang na yan, never mo daw kakalimutan ang ikaw. Or magtira ka ng something para rin sa iyong sarili. Focus on you. More self-care and self-love. Yes naman. Paano nga naman natin maibibigay yung gusto natin sa isang tao o relasyon? Yung effort, yung love, kung kayo mismo sa sarili nyo ay medyo sandali. Hindi pala ako okay. So, very important this New Year. Alam ko may hugot dyan pa lang. To make yourself a priority rin. Self-love is not selfish, guys. Maging buo ka, maging ready ka, maging masaya ka kahit ikaw lang muna. Physically, mentally, emotionally. Yes po. So, add tayo Group 4. Bakit ito yung bumagsak sa inyo? Add tayo ng ilang messages. 2026. Ano nga asahan po ng mga taong ito sa kanilang buhay, pag-ibig, relasyon, message? Okay, may nakita ko. Nag-highlight ang LDR, long distance. For some of you, so tayo po ay general reading. Of course, just only take what resonate lang po. Reversal din ng ating enerhiya every time. Pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa isang person, sa iyong partner, if in a relationship. The world, or the universe rather. Ayan na naman, pumipia words back na naman si Moonchild. The 8 of Wands, guys. Isa lang yan, international agenda. Meron pa isa, the 3 of Wands. All international, pang worldwide ang inyong mga ganda at kakisigan. Ngayong bagong taon, gusto niya yun? Lalo pa kung dito pa lang kasi, parang ang kalma ng enerhiya nyo. Baka ito yung kailangan nyo mapaangat or kusang aangat sa inyong mga sarili. Na no pressure, kalma, walang stress, go with the flow yung energy, may kapayapaan, may peace of mind. Kasi totoo po yun na kapag ganyan yung enerhiya natin, mas nagbubukas yung pinto ng opportunity, pinto ng magagandang possibility sa inyong buhay, pag-ibig. Yes po, or yun yung pinaka-advice, una pa lang, do some healing din, physically, mentally, emotionally, iba-iba tayo sa proseso niyan. Pero definitely, kiklaim ba natin ito?
Ano man ang katayuan ng relasyon ngayon, mas maganda. Mas magiging maganda yung flow. Mas makakaramdam kayo ng progress. Mula sa ilang difficulty or pagka-low-key ng energy sa relationship, if ever na pagdaanan nito ng ilan sa inyo nitong mga nakalipas na yugto ng inyong buhay relasyon. Then this time, this year, i-claim natin na ayon ng lahat sa inyong kagustuhan. Lalo pa kung longing talaga kayo dito eh. Kahit over the net yung connection. LDR, para sa ilan, na mga nasa long distance relationships or single. Why I'm getting a message? Kasi sobrang nagbigay diin po kung papahintalutan nyo kahit over the net, maaaring meron kayong makilala. Or merong someone na umangat dyan para matulungan din kayo physically, mentally, emotionally, para totally mag-heal at makarecover na kayo. Sa ilang maaaring pinagdaanan ng ilan na hindi naging madali. Okay? Or if one point ngayong taon, ngayon pa lang ito pagdadaanan, yung ilang difficulty, guys, it's okay to pause, to recharge your energy, magpahinga sa inyong paraan. Hindi nyo kailangan tuloy-tuloy ilaban ang bataan. Piliin nyo lang, choose your battles wisely, kalma. Hindi lahat ng laban ay para sa'yo. Parang ganun yung energy. Or, Moonchild, part ako ng problem eh. Hindi mo rin naman kailangan harapin agad-agad lahat or solusyonan agad-agad. Take it easy, one day, one step at a time. No pressure. Take inspired action sa bawat pwede mong gawin or buuin na desisyon ngayong taon. Hindi magiging madali or for some, baka merong difficulty talaga long distance ang umaangat. Siyempre, dun pa lang sa salitang LDR, hindi na talaga siya madali. But this is something mapanghawakan sa paraan na mapapanatili nyo yung open, honest communication sa bawat isa. Yes po, ang mga bagay-bagay naman ay maidadaan sa mabuting usapan. Kalma lang. Patience din. Kita mo kung gaano siya kakalma dito sa picture. No pressure. The Queen of Wands on fire. Be confident, okay? Pataasin, palakasin yung kumpiyansa na meron ka sa iyong sarili. Meron kang spark. Meron kang sariling spotlight, group 4. Ay, why feel ganon? Parang napanghihinaan kayo, mahihain ba kayo? Group 4. Or para sa ilang life of the party. Dalawa lang naman yan. Have fun, enjoy, single, or kayo man nasa isang relasyon. Iba-iba po tayo nung paraan, Kung paano kayo higit na lalakas. Kung paano kayo mag-heal or paano kayo totally makaka-recover sa ilang pinagdadaanan nyo sa relasyon, pag-ibig, or for some, merong difficulty pagdating sa money, baka kaakibat rin yan, So, iba-iba tayo ng paraan dyan. Doon sa salitang pahinga. So, do some reflection kung saan ka higit na makakapagpahinga, makakapag-recharge this year. Have fun, enjoy, deserve nyo ang maging, of course, masaya. Okay? Sa buhay pag-ibig, relasyon, 7 of Cups, 10 of Cups, hindi kayo mawawalan. Sabi ko nga sa inyo, meron kayong sariling spotlight, group 4. Higit kayong nakikita, mapupuna ngayong bagong taon. Single and ready to mingle. Kung handa lang naman kayo, sabi ko nga, iba-iba po tayo sa pagiging handa. Pero kung ready naman kayo, go with the flow. Put yourself out there more. Socialize. Okay, ganun yung energy po. Kasi dito, para sa ilan baka naman, yes, naghihintay na lang ako, Moonchild. Wala namang dumarating. Paano darating? Kasi andito lang kayo sa inyong mga comfort zone. Masyado kayong at peace kung nasan lang kayo. Well, okay lang naman yun. Lalo nga kung meron kayong pinagdadaanan pa or hindi pa kayo ready. Huwag niyong ipilit. Pero kung ready na kayo, guys, yung opportunity, yung pinto ng opportunity, ayan may pasabog na, may pa-fireworks na ata si Mayor. Pero yung opportunity, hindi sa lahat ng pagkakataon ay inihahain niya ng universe ng kusa. Para yan po ay paghahanap din ng trabaho. Kailangan, of course, you have to do your part. Yes, take action. Take inspired action as I've mentioned. Kahit over the net, why not? Socialize, connect, communicate. Baka meron kayong someone dyan na makilala. The 10 of Cups, happiness, fulfillment, contentment,
kakalma ang sitwasyon, or higit yung magbibigyan ng pagkakataon ng sarili na i-priority naman yung kayo. Lalo pa nga kung meron na rin kayong mga pinagdaanan itong mga nakalipas na buwan, lalo pa, no, na hindi madali. Then this time, mas makakahinga, mas kalma, lalo kung i-compare nyo nga po yung mga pagkakataon na parang wala na kang me time masyado, wala na kayong solo time or alone time kasi nga, andito may mga bata. This is about your home, your family sector. I-claim natin na mas mabibigyan nyo rin ng prioridad ang sarili ngayong New Year, 2026. Add pa tayo ng guidance, Group 4, advice. 2026, anong asahan ng mga taong ito? Usaping pag-ibig, relasyon. Guidance po. Okay. Liar. Hindi kailangan yung pinakasalita, ha? Liar. It is important right now to take a step back. Okay. Be careful of someone sneaky. Ay, napaisip si Moonshot. Limitless kasi si Seven of Cups. Limitless. Maraming possibilities ang pwede ihain ng universe sa inyo. Single, lalo pa, ay ganun yung nakukuha ko. Maaring ito higit na mag-apply, mag-resonate sa mga single kasi marami kayong pagpipilian. Hindi nyo pa man yan ma-realize. So if ever at one point meron kayong kailangan kilalanin or meron gusto makapagkilala, ayan, higit yung maging picky. It's okay na mag-set kayo ng standards. Of course, you only deserve the best, Group 4. Hindi kayo magsisettle for anything less. Yes naman. Pero hindi nyo kailangan ito laliman or katakutan, ha? Just because umangat na baka hindi naman nagsasabi to ng totoo, umangat kasi yung liar. Isa lamang po itong indikasyon, guidance lang po ang maiwan ng baraha. Hindi kailangan yung pinakasalita. Binibigyan ka lang nito ng, kumbaga, warning, okay? Na huwag mong mamadaliin yung process. Huwag kayong magmamadali. Take it easy, do some reflection, get to know each other first, enjoy, huwag magmamadali. Marami kang pwedeng pagpilian. Yes po, ang daming opportunity. So, be careful lang sa part na yon na agad-agad kayong mag-iiwan ng trust. Lalo pa sa someone na hindi nyo kakilala o hindi nyo pa nakikilala masyado. Lalo pa over the net, alam nyo na yan. Sa internet world, ay hindi na rin nagkiking okay ngayon sa mas practical. Intuition, ito naman, malakas naman ang intuition nyo eh. So always trust your instinct, guys. The red flags you ignore now will come back to bite you later. I feel for some of you kasi, oo nga Moonsha, go with the flow lang ako this year. Have fun, having fun, enjoyment, yung energy. Ayan, sumasayo si Moonsha dito. Para tayo nagdi-disco kasi si Queen of Wands, sign of celebration, happiness, enjoyment. Deserve niya yan, ha? Pero, ayan no, parang may pa-warning talaga si Mayor. Iba yung, putok niya ngayon. Hindi siya fireworks, pero huwag niyo i-ignore yung ilang parang pinag-iingat na kayo ng situation. Hindi sa hindi okay yung tao, ang mga bagay naman, sitwasyon tao ay pwedeng magbago. Okay? Pero para sa inyong safety, huwag kayong agad-agad susuong sa isang relasyon, sitwasyon, tao na hindi sigurado sa inyo. Okay? Pag-aaralan na ngayon, guys. Pinag-aaralan na, totoo naman yan. Hindi lang puro puso ang isang tao, or kung ano man, especially single ha, na merong someone na umangat siya, na gusto kayong kilalanin. Kahit pa gaano ka magical ang sitwasyon, or pakiramdam nyo ay punong-puno na to ng kasiyahan. Hindi sa hindi okay, pero take it easy, slowly but surely, kilalanin mo na mabuti ang bawat isa. Ganun yung energy na aking nakukuha. Open your heart. Kita mo naman. Listen to your heart, trust your intuition, open your heart. Patuloy pa rin namang maging bukas na hindi kayo totally, kumbaga, nag-give ng trust agad-agad. Kasi totoo po yan sa mundo na ating ginagalawan ngayon. The world, ups and downs, highs and lows, iba-iba ang bawat isa. Pero patuloy kang maniwala na may bagong simula. It will help you attract more love.
umangat ang inyong pagiging attractive. Yung spotlight nasa inyo. I feel all eyes on you. Ngayong bagong taon, gusto niyo yun, higit kayo mapupuna. Yes po. Eto na. Kuha tayo ng guidance gamit ang astrology dice. Ano pang kailangan marinig? Ng mga group 4. Okay, so this is the planet Uranus. Planet Uranus, guys. It could be unexpected. Surprise. Sa mga pagkakataon na hindi nyo asahan o inaasahan itong tao na ito. Gugulatin kayo ng universe ngayong bagong taon. Someone. Yes. Or patuloy kayong magugulat sa buhay relasyon. It could be positive or negative, guys. Along with your other cards, yes, merong success. May magagandang posibilidad. Kung hindi ko na-mention, opportunity, maganda yung flow. At the same time, merong ilang tao rin na parang hindi magiging totoo. Or magiging totoo. Reversal tayo. Baka yun, ito lang yung pinaka-advice. Patuloy kang maging totoo sa iyong nararamdaman. Express. Love. Love is the answer, guys. The 8th house. 8th house connected. May pagka-intense, may pagka-extreme. Patuloy kang dumadaan sa ilang transformation. Personal transformation when it comes to love. Sabayan lang ito. Nang hindi ka nagpapadistract din sa ilang enerhiya na hindi okay sa iyong paligid. Yes po. If ever meron talagang difficulty, kasi may umangat, no? So, ayun. Actually, sa 8th house, kung aking i-apply sa ilang baraha mo, dyan pumapasok yung pagiging investigador mo. Ayan. Why not? Sabi ko nga, do some research na rin, pag-aaralan ang mga bagay. At the same time, sinusunod mo rin ang iyong intuition. Okay, listen to your intuition. Always follow your heart. Ito yung umangat na guidance, advice, messages para sa inyo 2026, Buhay, Pag-ibig, Relasyon, Group 4. Hello, Group 5. Ito na po ang heart card, yung papuso na baraha na iyong napili. Kukuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Buhay, Pag-ibig, Relasyon 2026. Ano nga asahan niya, Group 5? Anong parating sa inyo? Bago ang lahat, tingnan na natin muna itong pinaka-message ng baraha na ito. Na inyong napili, Group 5, basahin natin. Pero alam nyo, pogi, siguro kaya nyo napili ito kasi pogi. Sandali, tingnan natin. Don't make decisions based on guilt or what you think you should do. For it is only in being true to yourself that you can be true to others. Gusto niyo yun? English, may hugot. Ang sinabi lang naman ay maging totoo. Patuloy na maging totoo. Okay, sa nararamdaman mo. O kung anong tinatakbo o itatakbo ng relasyon ngayong bagong taon. So, dyan pa lang gusto ko po agad-agad i-clarify natin gamit ang tarot para sa mga Group 5. Bakit ito ang umangat? Kuha tayo ng ilang guidance, advice po. Energy check tayo. Group 5 para sa mga taong maring makapakinig nito. Anong parating sa kanilang buhay, pag-ibig, relasyon ngayong bagong taon 2026? Message. Okay. Tingnan po natin isa-isa. 9 of Pentacles. This is the Justice card. So, ayusin lang natin. Justice card. The High Priestess. The Hermit. The 8 of Pentacles. Okay. So, may ilang reversal na baraha, guys. Kung bago lang po kayo kay Moonchild makapakinig, just because nakita nyo na, teka, Moonchild, nakabaliktad yung ilang baraha. It doesn't mean na hindi po agad okay. Okay, meron lang po yung kalakip na mensahe. Actually, eto no matter what your relationship status, Group 5, single ka pa man, in a relationship, or married, yung pinakabumagsak, pagiging totoo. Ito for it is only in being true to yourself that you can be true to others. The Justice card, the High Priestess.
Ngayong bagong taon, pawang katotohanan lamang po ang papaangatin. Okay, so reversal tayo every time. Pwede itong higit na mag-apply sa inyong mga kapareha if in a relationship or kung papasok man kayo sa isang relasyon ngayon or sa inyong sarili mismo. Okay, kung ano yung nararamdaman nyo or kung anong pinaparating sa inyo ng inyong mga kapareha, maging totoo kayo. Do some reflection, ano bang tinatakbo ng inyong relasyon? For some of you, I feel wala namang perfect na relasyon, ano? Walang perfect. Sa alinmang sektor yan. I will be straightforward. Maaari kasing hindi na magbalanse, hindi nagbabalanse, aangat yung ilang differences ng bawat isa, couples, in a relationship. At dito para bang gusto niya lang munang mapag-isa. Alam nyo guys, sobrang umayon yung pinaka-advice ni Pogi eh. Diretso. Couples in relationship, especially again, minsan ang hirap iwanan ng messages, hindi nyo kailangan katakutan or laliman. Isa lamang itong sign, guidance, na klaro, lagi nyo titingnan yung kaliwanagan, yung totoo. Tatanungin ng sarili, sa part na ito guys, of course kayo po ang higit na makapagsasabi. Kung dumating kayo at one point ngayong bagong taon na hindi kayo babalanse ng inyong partner. Hindi nagsasabay yung inyong mga enerhiya, umaangat ang pagkakaiba. It's okay to pause, to reflect, pag nilay-nilayan ang relasyon, kung okay pa ba kayo. Or merong ilang kalabuan ang nangyayari, na parang ang hirap paangatin yung nung hustisya. Parang sandali, hindi ko ata to deserve. Lalo kung I feel for some of you, masyado na tong inalaya ng enerhiya. Kumbaga, kahit anong gawin nyo, kumbaga tinutulungan nyo naman ang sarili eh. Nagtutulungan kayo to work on your partnership relationship para maging maayos. Pero kung talagang parang ang hirap maibalanse or pagalingin, pahilumin ang mga sitwasyon, then pahinga muna. Okay? Pahinga muna. Kahit kayo lang munang mag-isa actually, kahit kayo lang ngayon, kayang-kaya nyo pong tumayo sa inyong mga sariling paa. Para sa ilan, maaaring pinagdadaanan na ito rin po ngayon pa lang or nitong mga nakalipas na buwan o yugto sa buhay relasyon. Meron pong someone na pwedeng makatulong sa inyo. Dumaraan ba kayo? For some of you, hindi po isang legal advisor si Moonchild, pero marahil kailangan ko itong mabanggit. Tayo ay general reading. Just only take what resonate para sa mga mag-asawa. Ayan. Na merong pinapaangat na hustisya sa korte. Anything legal matters. Ayan. Oo. Meron ba? Opo, merong someone, hindi kayo dito nag-iisa. It could be, ayan na, yung matatawag yung legal advisor. Or someone mature, kahit sa simpleng pagpapayo, a counselor. Kung talagang meron nga kaming pinagdadaanan sa relationship na hindi okay, minsan kailangan nyo lang makita yung liwanag eh. At yung liwanag na ito ay hindi nyo mapapaangat ng kayo lang. May ilang support actually. Halos lahat itong barahan na bumabagsak. Someone supporter, or kailangan nyo na ng tulong. Maging bukas kayo dito. Kasi, meron pa akong chance na nakikita ha. For some na talagang parang hindi nyo to ma-work out together. Parang hindi nyo na kaya eh. Okay? Parang hirap na ipaglaban. Then, may ilang helpful people, guys. Kung pahintulutan nyo lang ito, it could be your guardians, your parents, magtanong, humingi ng payo. Kahit sa simpleng ganun lang, maging bukas kayo dun. Kasi parang may ilang nakahide. Parang hindi nyo na-express yung totoo or nagiging sekreto ito in a way para sa ilan. Or meron bang naging masikreto? At ngayon, nagiging mysterious na yung connection. Parang hindi kami to. Parang hindi na ito yung partner ko or hindi na ako ito sa isang relasyon. Patuloy na pagiging totoo, pagiging klaro, open, honest, connection, communication. Merong kaliwanagan pa guys. Opo. Maybe it will take time. It takes time. Kasi maaring ito po isang misyon sa relasyon.
Sinusubok ang inyong mga PC, yung mga pasensya nyo, or kung paano nyo i-handle ang bawat isa. Hindi naman to kailangan panglaliman, pero kung paghintalutan yung pagiging totoo guys, katotohanan, paawang katotohanan lang, wala kayong dapat malalim na ikabahala. Kung talagang wala na moonshot, hindi ko na kaya. Once and for all, be truthful. Be true to yourself. Okay? May paglago, lumalago kayo. Kahit kayo, bilang isang individual sa relasyon. Patuloy kayo nag-grow, hindi nyo pa man yan ma-realize. Patungo saan? Sa mas ika-mature, ika-healthy nyo sa ilang connection. Sa pag-ibig, lalo kayong pinagtitibay ng taas. Walang inihain or pwedeng ihain sa inyong universe na hindi nyo pangahawakan or kakayanin. Totoo naman. Okay, so ito yung mga lessons po. Lessons learned in life, part of your mission, part of growing up. Patuloy na maging totoo. Single, kung ready to mingle. Kaso parang ilan ay andito sa stage. Kung andito pa kayo sa stage na gusto nyo lang munang mapag-isa, no? Oo. Parang di pa ready. Okay lang naman yun. Hindi nyo kailangan ipilit. Go with the flow. Kung andito kayo sa healing process or sa pag-iisa, ayoko muna ng connection. Gusto nyo munang, kasi feeling nyo, hindi pa rin kayo ready, then wag muna. Huwag nyo ipilit, ha? Ito ay proseso. Pero, maging totoo pa rin kayo sa inyong nararamdaman. Baka meron kayong feelings dyan. Unti-unti nyong i-work out yan sa inyong mga sarili. Okay, ganun yung energy, guys, na aking nakikita. Nagko-focus. Or meron pong secret din umaangat dito, na-mention ko, no? Meron secret lover. Ito kasi, oh. Baka nahihiya. Meron akong ganung energy. Single, especially. Baka naka-hide ang feelings. Hindi pa ready. Na okay lang naman. Timing, ha? Timing. Or baka this year, umangat yan. Mapaangat. Ang totoo kasi, sinabi ni Moonshot, pawang katotohanan lang. Ay tayo, group 5 ng ilang messages. Anong padating sa mga taong ito? 20-26. Buhay, pag-ibig, relasyon po nila. Advice. Message po. Move on. Moving forward yung energy. Hindi kailangan yung pinakasalita. Someone is unavailable. A waste of time. It's over. Hindi kailangan yung pinakasalita, guys. General message tayo. Pero ito yun Moving forward yung energy. Hindi na kayo mag-rely sa ilang emotions or relationship, tao, na hindi na nagsaserve ng something purpose at umaangat yung ilang injustices, imbalances, na of course, hindi nyo deserve. Okay? Deserve nyo maging masaya. Focus doon sa mga mas brighter future ahead of you, Group 5. Meron at possibility na gano'n, hindi kayo mawawalan. Gusto niyo yun? Hindi mawawalan. Yes naman. Pero kasi, kung stock up, baka may pagka-stock yung nakikita ko rin dito sa energy ng Group 5 na hindi makaalpas, hindi move on, makapag-move forward. Iba-iba tayo ng ng process of moving on, ng healing. So, kung hindi pa talaga ready, it's okay. Pero huwag niyong pahintalutan ng sarili na ma-stuck dyan. Okay? Paano magbubukas yung pinto ng opportunity, guys? Baka nagkakaroon ng ilang blockages kung mananatili kayo sa inyong mga sa sitwasyon, okay? Sa sitwasyon, relasyon na hindi okay. So, do some reflection, the Hermit. Sabi ko nga, meron kayong gabay. Kung talagang feeling nyo, nag-iisa kayo ngayong taon, pagdating sa love, hindi kayo nag-iisa, guys. Meron kayong gabay. Maging ano pa man ang inyong faith or religion, the High Priestess, the Hermit, isurrender nyo lahat sa Kanya. Samahan ng patuloy na dasal. Isentro nyo ang inyong mga faith. Ano man yung nakikita nyo or looking forward kayo, someone, kung ano yung vision nyo, iangat nyo lahat sa Kanya, ipagdasal nyo. Kasi wala siyang ihahain sa inyo, ibibigay sa inyo ng ikapapahamak nyo.
Huwag niyo bigyan ng control or pigilan, paangatin niyo ang katotohanan. Pawang katotohanan lang. So, parang dun pa lang nasagot na tayo, no? Sa lahat, kung aking i-apply along with the other cards, add pa tayo. Group 5, anong asahan ng mga taong ito? Pagdating sa pag-ibig, 2026, 5th house. And the Sun. Actually, 5th house, this is a sign of Leo. Kanina pa yung bumabagsak. Regardless sa aking na-mention na sign, general message tayo. Leo is in the 5th house. Leo is ruled by the Sun. This is the Sun, guys. Ayan, nagpo-focus na naman. Ayan, the Sun. Isa lang yan. Stay positive. Stay optimistic. Pagdating sa inyong mga pag-ibig, buhay pag-ibig, love life. Ngayong bagong taon. Kahit pa sa mga pagkakataon na parang hindi na, wala na. Sobrang low-key, ako lang mag-isa. Or parang walang justice. Guys, 5th house, the Sun, positivity, having fun, enjoyment, deserve nyo yan. I will be honest, may pagkaseryoso yung aking nakikita or umangat sa inyong cards. Kaya marahil nagbigay diin na dito, no? Ngayong bagong taon, pahintulutan nyo raw ang mga sarili na maging masaya. Kahit kayo lang muna or kahit pa sa mga pagkakataon na sobrang bigat ng ilang pinagdadaanan ng ilan or hindi okay. Sabi ko nga, still look at the brighter side na lang ng buhay. Madaling sabihin, mahirap gawin sa lahat ng pagkakataon, pero take it easy. One day, one step at a time. Move forward. Moving forward yung energy para sa inyo. Be true to yourself. Patuloy na pagiging totoo lang din sa bawat hakbang, desisyon, aksyon na pwede ninyong kaharapin ngayong 2026. Para sa inyo, ito yung umangat na guidance, advice, messages pagdating sa love life, relationship sector, group 5. Hi, group 6. Ito na po ang inyong card. Yung heart card na inyong napili, yung papuso na baraha. 2026, usaping pag-ibig, relasyon, ano nga asahan nyo, anong parating sa inyong buhay sa sektor na ito. Bago ang lahat, agad-agad, basahin natin yung message, yung pinaka-advice ng inyong barahang napili. Basahin natin, tapos i-clarify natin, ha? New beginning, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. New beginnings, new opportunities, new connection, new friendship, new love interest, why not? Andiyan na lahat. Parang, ayan, may ibon, no? May kalayaan. May saya. Mas maaring dyan pa lang, I feel na mararamdaman nyo yung freedom. Kahit pa kayo'y nasa isang relasyon, no matter what your relationship status, group 6, single ka pa man, in relationship, attached, or married, may paglaya, may laya, may freedom ang aangat. Para mas maharap nyo yung mga bagong simula together or kahit ikaw lang muna ngayong bagong taon. Group 6, clarify natin to. Kuha tayo ng ilang guidance advice. Bakit ito yung umangat? Kasi nga, New Year na eh. New beginnings talaga ang energy para sa mga group 6. Guidance po. Ano nga asahan ng mga taong ito, group 6? Pagdating sa kanilang love life, pag-ibig, relasyon, message po. Mensaheng gabay po para sa mga group 6. Message. Silipin natin isa-isa. The 7 of Cups. So, limitless, maraming possibilities, hindi kayo mawawalan. Gusto niyo yun? Overwhelming yung opportunity. Single, baka merong mga naka-line up dyan. Meron kayo ilang pwedeng pagpilian na manliligaw or gustong ligawan. Yes, may options, may choices. Yes po. Pero isa-isa lang, ha? Ayan. Ito yung ilang visual thinking mo din kasi sa mga gusto mong ma-reach or gusto mong makilala. Or baka yung pinaka-advice, ano? Why not? Do not set limits. Huwag kang mag-set ng anumang limita or restriction sa sarili mo. Kasi sabi ko nga, may kalayaan eh. Para may freedom. May mga bagong simula. Opportunities para sa'yo. Ace of Swords. Okay. 8 of Swords. So, sige. Kasi ito yung minsan nag-overthink. Sino mga overthinker na pumili ng group 6? Na okay lang naman. Normal yan. Tao lang tayo. Especially pagdating sa relasyon, in a relationship, couples, married. Minsan nagiging negative. Kung ano-anong iniisip. Ayan.
So, wag yung ganyan. Wag ganyan ha. Baka yan yung ma-manifest nyo. Okay? Stay optimistic pagdating sa relationship. Hanggat kaya. The lovers, gusto niyo to? Sa inyo lang lumabas to. Yes po. From group 1 to group 5, hindi to umangat. Ito, very perfect. Perfect sa topic natin bilang buhay. Pag-ibig ang atin. Ito na, tinapos na tayo. The lovers. Love, love, love. Love is in the air ngayong 2026. Kahit pa sa mga pagkakataon na minsan nagiging negative yung energy. Wala namang perfect relationship. Ups and downs, highs and lows. Couples in relationship. Or single, maring merong someone. Marami actually, pero piliin mo ang tinitibok ng iyong puso. Follow your heart. Ito, tapos na. Ay, tapos na. Merong new person, new love interest, or something new sa relationship. Why not? 7 of Cups, married, attached, lalo kung matagal na rin kayo, sinubok na kayo ng ilang pagkakataon. Diyan pa lang, new beginnings, something new. Why not try something new naman, something different sa inyong pagsasama? Oo. Lalo kung pakiramdam nyo parang paulit-ulit na ang drama or ilang ganap. So, ano kayo? Sabi nga dito, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. Maging adventurous kayo sa inyong paraan kung paano nyo higit na mapapalalim or paano kayo mas makakabuo ng mga bago or pagbabago para sa higit na ika-improve or ika-develop ng inyong pagsasama. Okay. Ayun na. The 10 of Wands. Okay, so dalawa yung energy na, ito na. Dalawang na to. Tayo po ay general reading, guys. For some of you na hindi magiging okay yung connection ngayon, ay parang, merong mga pwedeng pagdaanan, I will be honest, na hindi kagaanan, hindi magiging madali para sa lahat. General message, pagiging totoo, guys. Huwag niyong hayaan na masakal or may pagkasakal yung energy. Huwag niyong pahintulutan na yan yung umangat. Moving forward, yung aking nakikita, release, let go. Etong alam niyo na to. Kahit sa mga pagkakataon, minsan hindi nyo lang talaga maramdaman o hindi nyo mapaangat yung katotohanan. Reflect, review your relationship. For some of you na parang merong tendency na talagang nagtatako or may ilang hindi okay. Hindi mapaangat yung katotohanan. Nagiging negative ka tuloy. Or talagang, nag-overthink tuloy ang ilan. Kasi merong someone talaga na maaring, I will be honest, sana handa kayo dito, hindi kailangan laliman or katakutan. Merong pagloloko akong nakikita. Card of Deception, si 7 of Swords. In a way, baka meron ito naka-reverse ay maaring merong ma-reveal or umangat, confession, or something information na umangat ngayong bagong taon. Pero I feel din naman dito, love, guys, the lovers. This is something, new beginnings, new opportunity, renewal, meron pang chance. Kung pahihintulutan nyo po, para sa ilan na mapaangat ang katotohanan. Pawang katotohanan lang. Okay, at i-work out nyo to together. Couples in relationship, ha? This is something test. Ano yung ililit ko? Yung mga hindi nakakatulong ang makatutulong sa inyong pagsasama. Or kung totally wala na, baka nagkakaroon ng blockages, guys. Kasi yung mga si the lovers, baka nasa maling tao kayo. Do some reflection po. Pag nilay-nilayan, ha? Of course, sa part yan, kayo pong higit na makapagsasabi. At tayo ng guidance advice, group 6. Ano pang aasahan nila? Liar, guys. Yun yung pinakahumarap. Sabi ko nga, card of deception, meron akong nakikita, negativity. For some of you, reversal ang energy. Pwede itong sa inyo mismo or sa partner, future partner. Hindi minamadali ito. Take it easy. Sana mapaangat nyo sa inyong connection yung totoo, yung kaliwanagan. At walang pagsisikreto. Okay, ay tayo, Group 6, 2026. Ano pang kailangan nilang marinig? Although andyan si the lovers, talagang
mapupunan pa rin ang pagmamahal ha, kahit pa sa mga pagkakataon na hindi perfect ang mga bagay. Deserve niyang maging masaya, napakasipag ni 8th house. It's all about transitions, changes, transformation, renewal. Yes po, may chance ako nakikita pa ha. Lalo pa kung feeling nyo ending na. Yes, something will end to make room for something new, new beginnings. 8th house is a cycle. May pagka-intense, extreme, infinite. Parang part of the mission talaga ito eh. Kailangan nyo pagdaanan yung ilang negativity, yung ilang hindi kagaanan. Kasi dyan po kayo higit na pinagtitibay sa inyong relasyon. Or kung sino ka bilang isang individual sa isang relasyon. Okay? And this is the planet Venus, guys. Planet Venus. Kasi umangat si The Lovers. Venus is a planet of love, beauty, attraction. Sana nakikita nyo nagpo-focus. Love, love, love. Love is in the air. 2026. Hindi madali again. Wala namang perfect. Pero, una't huli, piliin nyo ang pag-ibig. Always follow your heart. Listen to your intuition. Ito yung umaangat na guidance advice. 2026. Buhay, pag-ibig, relasyon para sa inyo. Group 6.